Maestro Sir Anton, guro't vlogger na Pilipino, tagahatid ng balita sa bayan ay totoo. Mga benepisyo ng guro, kanyang tinatalakay. Sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan naman natin itong tungkol sa mga garnished payroll accounts. Ayan. So kahapon nga po mga kamaestro, July 22, 2026 ay nagkaroon po ng isang dialogo ang Teachers Dignity Coalition at ang Department of Education. Ayan. At kasama rin po, kung di po tayo nakakamali, ay mayroon din po mga representative from Land Bank of the Philippines na po doon sa naganap pong dialogue sa DepEd Central Office, na pinangunahan po yan ng atin pong napakasipag na National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Walang iba po kundi si Sir Benjo Basas. Ayan, so sila po ay pumunta kahapon, kasama po ang ilang mga leaders ng TDC from NCR and ilang mga teachers po. Ayan, na nakipag-usap po mismo, personal sa ilan pong mga kagalang-galang po natin, mga undersecretaries, and of course, yun nga, kasama po yung mailan pong Land Bank representative po na nandun mga kamaestro. At isa nga po sa naging usapan po nila ay ito pong garnished payroll accounts. Ayan. So, ano po ba yung mga latest updates? Ano po ba yung mga mangyayari? Ano po patungkol nga dito sa may mga garnished payroll accounts? Ayan. So, mayroon pong post, ang Teachers Dignity Coalition official Facebook page. Ayan, so credits po sa official Facebook page po ng Teachers Dignity Coalition, and of course kay Sir Benjo Basas. Sa kanila po natin kinuha itong screenshots po ng picture na post nila sa kanilang FB or sa FB po ng TDC, natin pong isi-share sa inyo at babasahin po natin para malaman po natin ano ba yung mga updates. Ayan, but especially po sa may mga garnished accounts. Ayan. Ito po, actually kaka-post lang po niyan ng official Facebook page po ng TDC. Ayan, so nakalagay po diyan, ayan, garnished payroll accounts. So sabi diyan, leaders of the Teachers Dignity Coalition together with several teacher lawyers. Ayan, so may kasama pang lawyers, may mga lawyers din po na members ng TDC, kasi po ang TDC ay so far po marami na po tayong mga lawyer na member po ng TDC. Mga teachers din po na nag-aral ng law. So ngayon po ay mga lawyers na. So hindi po tayo nagkakamali, parang nung huling convention po natin noong October, parang nakasama po natin yan sila eh. Isa po sila sa mga naging resource speaker, and nag-attend din po sila nung ginanap na convention natin noon sa Quezon City. Parang 10 na yata yung mga teacher lawyers po ng Teachers Dignity Coalition, and marami pa mga susunod yan. Kaya ganyan tayo kagaling po yung mga members ng TDC. So hindi lang tayo reklamo o rally So mga members po ng TDC ay talagang magagaling at pursigido para ipaglaban yung mga welfare po ng mga teachers po natin. Ayan, kaya yung mga interested pong sumali sa TDC, huwag kayong matatakot mga kamaestro, kasi kami po sa TDC ay talagang, sabi nga ni Sir Benjo, promise masaya dito, So, gayon. So, marami na po tayo mga teacher lawyers. Ayan, nabanggit ko lang po kasi nandito sa post po mismo ng TDC yan. Kaya nakakatuwa lang po, at nakaka-proud. Ayan, kasi marami po tayo mga teacher lawyers na na kasalukuyan pa rin na member po ng TDC. So, sabi po diyan, ulitin po natin, leaders of the Teachers Dignity Coalition, TDC, together with several teacher lawyers, accompanied public school teachers whose payroll accounts have been subjected to garnishment in a dialogue with top officials of the Department of Education or DepEd. Yan, mga undersecretaries po yung kasama po nila kahapon. And the Land Bank of the Philippines, LBP, yesterday, July 22, at the DepEd Central Office, Tech Zone, Makati City. The dialogue yielded several significant outcomes. Among these were DepEd's commitment to facilitate legal assistance for affected teachers through the Integrated Bar of the Philippines, IBP, a renewed reminder to field offices and teachers to exercise extreme caution on dealing with lending institutions, particularly those not enrolled under the DepEd Automatic Payroll Deduction System or APDS, and Land Bank's offer of a low-interest, longer-term loan facility that may be used to buy out existing loans that have led to payroll garnishment.
At the conclusion of the dialogue, Land Bank set up an on-site assistant booth to immediately accommodate affected teachers. As a result, some teachers were able to begin the process of exiting the garnishment system through the available loan restructuring and consolidation options. The teachers expressed their appreciation for the efforts made by the DepEd and the LBP in responding to their concerns. However, they reiterated that lasting solutions require strengthening teachers' financial capacity through the enactment of a 15,000 across-the-board salary increase and the implementation of simpler, fairer, and more accessible expanded career progression ECP system. Alright, so yan po, no? Yan po yung naging official pong statement, official na pahayag. Ayan, sa hanay po ng Teachers Dignity Coalition patungkol nga po dito sa garnishment ng mga accounts. Ayan. So kahapon po, based naman po dito sa naging article po ng TDC ay meron pong ginawang on-site na process po ang LBP or Land Bank of the Philippines. Ayan, at kasalukuyan pong may mga na-entertain na po ng mga teachers na kasama po kahapon sa DepEd Central Office. Ayan, patungkol nga po dito sa garnishment po ng kanilang account. Ayan, so magandang simulain po yan mga kamaestro kasi napakahirap talaga ng mayroong garnishment po mga kamaestro. Talagang sakit sa ulo, hindi mo maiwasang ma-stress. Ayan, so malaking tulong po itong ginawa ng Department of Education and of course ang Land Bank of the Philippines, ayan, para matulungan po yung mga teachers po natin. So ibang mga teachers po natin na may ganitong concern, ayan, so antay-antay lamang po kayo at hopefully ay lahat po ng may ganyang kaso, ganyang problema ay soon ma-accommodate po yan lahat ng Land Bank of the Philippines and with the help of course ng DepEd and ng TDC. Ayan. Pero syempre nagustuhan ko itong last part ng article at kahit naman po sa ating mga personal vlog, ating po mga personal statement sa ating pong YouTube channel, ito rin po ang ating sinusuportahan. And of course, as member of TDC, syempre, number 1 tayong supporter nito, yung 15K across the board salary increase. Ayan, at kailangan na kailangan po yan mga kamaestro kasi walang ibang magiging sagot sa pagkalubog sa utang ng mga kamaestro natin ay, of course, ito pong sahod na may dignidad, which is the 15,000 across the board salary increase. And of course, ito pong career progression system, especially po yung pinupush din ng TDC. Kung nanonood po kayo ng mga vlogs ko, and of course, kung nakapollow rin kayo kay Sir Benjo Basas, yung pinupush namin sa TDC, pinupush natin yung hybrid career progression system na kung saan meron pong automatic promotion, meron siyang dalawang option, yung automatic promotion every 3 years, and sa mga gustong mapabilis yung promotion, dadaan po sila doon sa usual process po ng expanded career progression system sa kasalukuyan. So yun po, may option na kung medyo gusto mo chill ka lang at ayaw mo masyadong mag-asikaso ng mga papel, ayan, for your ECP, so pwede ka po doon sa option A, yung hybrid career progression na kung saan after 3 years ay pwede ka nang ma-promote ng 1 salary grade higher basta ang inyong pong IPCRF ay nasa BS. Ayan. So, suportado po natin yan mga kamaestro. Alright, so far yan muna po ang may hahatid nating balita sa araw na ito. Ayan. So, dito ko natapos itong ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad dito, yung mga updates pa rin about sa Land Bank of the Philippines and sa atin pong garnishment ng mga accounts and syempre sa mga benefits sa mga teachers and government employees. Syempre, click mo na rin ang notification bell button para man-notify ka, always update ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!